Once upon a time, may isang mayamang lalaki na ang pangalan ay Tik-Tik. Tumingin siya sa kanyang bintana at nakita niya isang tao na kumukuha na kung ano mula sa kanyang basurahan. At sinabi niya, "Salamat sa Diyos at hindi ako mahirap." Ang mahirap na lalaki naman ay tumingin sa kanyang paligid at nakita niya isang lalaking tila wala sa sarili at nagwawala sa kalye. At sinabi niya, "Salamat sa Diyos at hindi naman talaga ako nababaliw." Ang taong nawawalan ng katinoan ay tumingin naman sa unahan at nakita niya ang isang ambulansya na may dalang pasyente. At sinabi niya, "Salamat sa Diyos at wala akong sakit." Pagkatapos, ang isang may sakit sa ospital ay nakita ang isang trolley na may dalang bangkay patungo sa morgue. At sinabi niya, "Salamat sa Diyos at hindi pa ako patay." Tanging ang taong patay lamang ang hindi na makakapagpasalamat sa Diyos. Ngayon, ano ba talaga ang buhay? Base sa pag-aaral ng filosofiya. Upang maunawaan natin ang buhay, kailangan nating pumunta sa 3 lugar. Siyempre, ang una ay ang ospital. Ikalawa, ang bilangguan. At ang ikatlo, ang sementeryo. Tandaan natin sa ospital, mauunawaan natin na walang higit sa halaga ng kalusugan. Health is wealth, sabi nga. Sa bilangguan naman, makikita mo na ang kalayaan ang isa sa pinakamahalagang bagay sa mundo. At syempre, sa sementeryo, mapagtatanto mo na ang buhay ay pansamantala lamang at wala tayong tunay na pinanghahawakan. Ang lupang tinatapakan natin ngayon ay magiging bubong natin balang araw. At yan ay tiyak, sigurado. Ito ay isang malungkot na katotohanan na lahat tayo ay dumarating sa mundo na walang dala at syempre aalis din tayo na walang madadala. Kaya naman, lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa bawat sandali, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Ngayon, ano ang aral na pwede nating makuha dito sa maikling kwentong ito? So siguro, magbibigay ako ng 5. Una, laging may mas mabigat na pinagdadaanan ng iba, kaya't huwag maliitin ang sariling kalagayan. Tandaan natin, we are not on the same page and we are not on the same storm. Ikalawa, ang pasasalamat ay susi sa kapayapaan ng ating isipan. Ano man ang estado natin sa buhay. Ikatlo, kalusugan, kalayaan, at buhay ang tunay na yaman ng tao. Hindi ang material na bagay. Pansamantala lamang yan eh. Ika-4, ang buhay ay pansamantala, kaya't pahalagahan natin ang bawat sandali. At syempre, ika-5, habang may buhay tayo, mayroon tayong pagkakataon na magpasalamat, magmahal, at gumawa ng mabuti.